I kind of peeked out of the corner of my eye and got Madam Tetralini giving us the once-over. I guess she knows she's got a good act. 10 mga kakaibang tao sa circus na hindi mo aakalaing nag-exist pala. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagkakaroon ng kakaibang itsura ay hindi hadlang upang hangaan at mahalin ka ng maraming tao. At sa halip, gamitin mo ito upang maging unique sa iba at lalong magsikap na matupad ang iyong mga pangarap. Sa ating kasaysayan ay maraming mga tao sa circus na mapapatanong ka na lang kung totoo nga bang nag-exist sila. Pero alam mo ba na hindi sila sumuko kaya nakilala sila ng maraming tao? At sa video ngang ito ay kikilalanin at pag-uusapan natin ang 10 mga kakaibang tao na nag-exist pala. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Charles Stratton. Si Charles Stratton na mas kilala bilang General Tom Thumb ay isang sikat na performer noong 19th century. Ipinanganak siya noong January 4, 1838 sa Bridgeport, Connecticut, USA. Dahil sa isang kondisyon na tinatawag na dwarfism, ay hindi siya lumaki ng normal at nanatili siyang maliit. Nang siya ay 4 years old, ay nakilala siya ni P.T. Barnum na isang kilalang showman na nagmamay-ari ng American Museum sa New York City. Binigyan siya ni Barnum ng pangalang General Tom Thumb na mula sa isang sikat na character sa mga English stories. Si General Tom Thumb ay naging bantog sa mga palabas ni Barnum dahil sa kanyang maliit na tangkad at husay sa pagpe-perform. At umabot lamang ang kanyang tangkad sa 25 inches noong siya ay 5 taong gulang. Pero sa kabila ng kanyang liit ay mayroon siyang kakaibang karisma at husay sa paggaya ng mga kilalang tao tulad ni Napoleon Bonaparte. At sa tulong ni Barnum ay sumikat si Stratton hindi lang sa Amerika kundi pati na rin sa ibang bansa. Nagkaroon siya ng pagkakataong mag-perform sa harap ng mga kilalang tao, kabilang na si Queen Victoria ng United Kingdom. Kaugnay pa nito, noong 1844 ay nagsimula si Stratton sa isang European tour sa edad na 6 na taon na lalo pang nagdulot ng kanyang kasikatan. Sa kanyang mga performances ay ginagampanan niya ang iba't ibang characters tulad ng sundalo at aristocrats na lubos na kinagigiliwan ng mga manonood. Ang kanyang husay sa pag-arte at natural na pagpapatawa ang nagdala sa kanya ng kasikatan bilang isa sa mga pinakakilalang entertainers ng kanyang panahon. Si General Tom Thumb ay naging simbolo ng tagumpay sa kabila ng mga physical limitations at nagsilbing inspirasyon sa marami na hindi hadlang ang pisikal na anyo sa pag-abot ng mga pangarap. Samantala, dahil sa kanyang tagumpay bilang performer, ay naging mayaman si Stratton. Kahit maliit ang kanyang katawan ay namuhay siya ng marangya at nakaipon ng malaking pera mula sa kanyang mga performances. At noong 1863 ay ikinasal siya kay Lavinia Warren na isa ring dwarf at sideshow performer. Ang kanilang kasal ay naging malaking event noong panahon na iyon at dinaluhan ng mga kilalang tao. Number 2. Myrtle Corbin. Si Myrtle Corbin o kilala bilang The Four-Legged Woman ay isang sikat na performer noong 19th century. Ipinanganak siya noong May 12, 1868 sa Lincoln County, Tennessee, USA. Mayroon siyang bihirang kondisyon na tinatawag na dipygus, kung saan nahati ang katawan niya sa bandang tiyan, kaya nagkaroon siya ng 2 pares ng binti. Ang 2 binti ay normal ang laki, habang ang 2 mas maliit na binti ay mula sa hindi na buong kambal. Ang mga magulang ni Myrtle ay sina William at Nancy Corbin. Nang ipinanganak siya, ay labis na nagulat ang pamilya sa kanyang kakaibang kondisyon. Pero sa kabila nito, ay lumaki si Myrtle na malusog at normal ang kaisipan. At sa edad na 13 ay sumali siya sa mga freak shows at dito nagsimula ang kanyang career. Tinawag siyang The Four-Legged Girl from Texas at agad siyang sumikat dahil sa kanyang natatanging kalagayan. Naging tanyag siya sa mga circus at carnivals at naging isa siya sa pinakamatagumpay na performer ng kanyang panahon. Samantala, hindi lang ang kanyang kondisyon ang dahilan ng kanyang kasikatan. Si Myrtle ay masayahin din. Nang siya ay nasa hustong gulang na, ay nagpakasal siya kay James Clinton Bicknell noong June 12, 1886. Nagkaroon sila ng 5 anak, 4 na babae at 1 lalaki,
at lahat ng kanyang anak ay ipinanganak na normal. Ngunit bilang isang asawa at ina ay ipinakita ni Myrtle na kaya niyang pagsabayin ang pagiging performer at mapagmahal na member ng pamilya. Sa kabila ng kanyang kakaibang kalagayan, ay nanatili siyang matatag sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Subalit sa paglipas ng panahon, ay tumigil siya sa pagiging performer at namuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya sa Cleburne, Texas. At noong May 6, 1928, ay pumanaw si Myrtle Corbin sa edad na 59 dahil sa isang infection sa balat na tinatawag na streptococcal skin infection. Number 3. Fedor Jevtichu. Si Fedor Jevtichu, na mas kilala bilang Jojo the Dog-Faced Boy, ay isang sikat na performer noong late 19th century. Ipinanganak siya noong 1868 sa Russia na may bihirang kondisyon na tinatawag na hypertrichosis. Dahil dito ay tumubo ang makapal na buhok sa kanyang mukha at katawan na nagbigay sa kanya ng itsura na parang aso. Dahil sa kakaibang anyo ay naging bantog siya sa buong mundo bilang bahagi ng mga sideshow. Isang French businessman na nagngangalang Adrian Tournachon ang nakadiskubre kay Fedor at dinala siya sa Europe upang ipakita sa mga palabas. Noong 16 years old na si Fedor ay dinala siya sa United States at ipinakilala kay P.T. Barnum na isang kilalang impresaryo ng mga palabas. Nabighani si Barnum sa kakaibang itsura ni Fedor at agad siyang isinama sa kanyang sikat na circus. Dito, siya ay pinakilala bilang Jojo the Dog-Faced Boy. Sa circus, si Fedor ay naging bahagi ng mga palabas kung saan siya ay ipinakilalang kalahating aso at kalahating tao. Ginawa ni Barnum ang isang fake story na lumaki si Fedor kasama ang mga aso sa kagubatan ng Russia, kaya ganito ang kanyang itsura at kilos. Dahil sa kwentong ito ay mas lalo pang naging interesado ang mga tao na makita siya at sumikat ng husto si Fedor. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan ay hindi naging madali ang buhay ni Fedor. Dahil sa kanyang kondisyon ay madalas siyang pinag-uusapan at pinagtitinginan ng mga tao na tinitingnan siya bilang kakaibang nilalang. Pero sa kabila nito ay nagpatuloy si Fedor sa kanyang trabaho at nanatiling matatag kahit na mahirap ang kanyang sitwasyon. Sa kanyang mga performances ay kilala si Fedor sa kanyang kakayahan na tumahol at gumalaw na parang aso na bahagi ng kanyang act. Ang kanyang palabas ay naging paborito sa circus ni Barnum at nakarating siya sa iba't ibang lugar sa United States at Europe para magtanghal. Dahil dito ay lalo siyang sumikat at tumagal ang kanyang kasikatan. Subalit, kahit nakilala si Fedor bilang Jojo the Dog-Faced Boy, ay nanatili siya bilang simpleng tao. Ayon sa mga kwento, siya ay isang mapagmahal na anak at mabuting tao. Sa kabila ng kanyang kondisyon, ay sinikap niyang mamuhay ng normal at manatiling malapit sa kanyang pamilya. Number 4. Prince Randian. Si Prince Randian, o kilala rin bilang The Human Torso, ay ipinanganak noong October 12, 1871 sa Demerara, British Guiana. Ipinanganak siyang walang mga braso at binti dahil sa isang bihirang kondisyon na tinatawag na Tetra Amelia Syndrome. Kahit may ganitong kalagayan ay naging tanyag siya bilang isang sideshow performer noong unang bahagi ng 20th century. Sa kabila ng kanyang pisikal na kalagayan ay ipinakita niya ang lakas ng loob at determinasyon, kung kaya't siya ay naging simbolo ng pagtitiis at tagumpay. Samantala, noong 1889 ay lumipat si Randian sa United States at sumali sa mga kilalang sideshow. Kilala siya dahil sa kanyang natatanging kakayahan na magbalot ng sigarilyo at sindihan ito gamit lamang ang kanyang bibig. Bukod dito, kaya rin niyang magsulat at magpinta gamit ang kanyang bibig. Dahil sa mga kahanga-hangang talento niya, ay naging sikat siya sa mga sideshow, lalo na sa mga palabas ni P.T. Barnum. Si Prince Randian ay hindi lamang kilala sa kanyang mga talento, kundi pati na rin sa kanyang pagiging malakas at disiplinado. Kahit walang mga braso at binti, ay nagagawa niyang magbihis at mag-alaga sa sarili. Ikinasal siya kay Sarah na isang babaeng mula rin sa British Guiana at nagkaroon sila ng 5 anak. Ang kanilang pagsasama ay patunay ng tibay at pagmamahal sa kabila ng mga hamon sa buhay. Gayon din, naging bahagi rin siya ng pelikulang Freaks noong 1932.
Kahit maikli lang ang kanyang eksena ay naging mahalaga ito sa pagpapakilala sa kanya bilang isang kilalang tao sa kasaysayan ng sideshow. Ang pelikula ay naging kontrobersyal pero nag-iwan ng malaking marka sa kultura ng sideshow. At si Randian ay isa sa mga simbolo nito. Karagdagan pa, si Prince Randian ay hindi lamang isang sideshow act, kundi isang inspirasyon para sa marami. Number 5. Annie Jones. Si Annie Jones ay kilalang bearded lady sa kasaysayan. Ipinanganak siya noong July 14, 1865 sa Virginia, USA. Mayroon siyang kondisyon na tinatawag na hirsutism na nagiging sanhi ng pagtubo ng buhok sa mukha ng babae. Dahil dito ay ipinanganak siya na may manipis na balbas. Nang siya ay 1 taon pa lamang ay kinuha na siya ni Phineas Taylor Barnum na isang sikat na organizer ng mga sideshow at tagapagtatag ng Barnum and Bailey Circus. Agad siyang naging tampok sa mga palabas ni Barnum kung saan marami ang pumupunta upang makita siya. Hindi lang dahil sa kanyang kakaibang anyo, kundi dahil na rin sa kanyang kagandahan at maayos na pakikitungo. Tinawag siyang The Infant Iso. Ito ay isang pangalan mula sa Biblia na tumutukoy sa isang karakter na kilala sa pagiging mabalahibo. Habang lumalaki si Annie ay lalo siyang sumikat. Habang siya ay nagdadalaga ay mas humaba at kumapal ang kanyang balbas, kung kaya't mas dumami pa ang mga tao na nais siyang makita sa mga palabas. Subalit sa kabila ng kanyang tagumpay ay hindi rin siya nakaligtas sa mga pagsubok. Dahil noong siya ay 9 years old, ay kinidnap siya ng isang babae na nagsabing siya ang tunay na ina ni Annie. Pero matapos ang ilang buwan, ay naibalik din siya sa kanyang tunay na mga magulang. Kaugnay nito, sa edad na 16, ay hindi na lamang siya isang attraction sa sideshow dahil nagsimula siyang magsalita laban sa mga maling paniniwala tungkol sa mga taong may kakaibang pisikal na katangian. Ipinaglaban niya na dapat respetuhin at tanggapin ang mga katulad niya na kadalasang tinatawag na freaks. Naging boses siya para sa karapatan ng mga katulad niya na magkaroon ng dignidad at pagkilala. Bukod sa kanyang natatanging anyo, si Annie ay isang matalino at talented person. Marunong siyang magsalita ng iba't ibang wika at natuto siya ng sining at musika. Kahit na sikat siya, ay nanatili siyang mapagkumbaba at tinanggap ang kanyang kondisyon bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Gayun din, noong 1881 sa edad na 16, ay ikinasal si Annie kay Richard Elliot na isang announcer sa sideshow. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasal at sila'y naghiwalay pagkatapos ng ilang taon. Pagkatapos nito ay ikinasal muli si Annie kay William Donovan na isang musikero na nagtatrabaho rin sa sideshow. Tumagal ang kanilang pagsasama hanggang sa pumanaw si William noong 1893. Pagkatapos nito ay bumalik si Annie sa Virginia upang ipagpatuloy ang kanyang career. Nagpatuloy si Annie sa mga palabas ni Barnum hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1902 sa edad na 37. Number 6. Joseph Merrick. Si Joseph Merrick na kilala bilang The Elephant Man ay isang tao na nagkaroon ng kakaibang sakit na nagdulot ng malalaking pagbabago sa kanyang katawan. Ipinanganak siya noong August 5, 1862 sa Leicester, England. Noong siya ay bata pa, normal ang kanyang itsura, ngunit nang siya ay 5 taong gulang na ay nagsimula nang lumabas ang mga kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay naging makapal at magaspang at nagkaroon siya ng malalaking bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lumaki rin ng sobra ang kanyang ulo at ang kanyang kanang kamay ay naging napakalaki kaya hirap siyang kumilos. Pero kahit na ganito ang itsura ni Merrick ay matalino at mabait naman siyang tao. Ngunit ang kanyang kakaibang itsura ay naging sanhi ng kanyang pagdurusa. Dahil sa kanyang anyo ay hindi siya nakahanap ng normal na trabaho at napilitan siyang sumali sa mga freak shows na uso noong panahon na iyon. Dito siya nakilala bilang The Elephant Man dahil sa kakaibang hitsura ng kanyang balat at buto. Bagaman ang mga freak shows ang naging pangunahing paraan ng kanyang kabuhayan, ay hindi siya naging masaya sa ganitong buhay. Tinitingnan siya ng mga tao na parang kakaibang nilalang at ang kanyang buhay ay puno ng pangungutya at discrimination. Samantala, isang araw ay nakatakas siya mula sa isang freak show
at napunta sa London noong 1884. Dinala siya sa London Hospital at inalagaan ni Dr. Frederick Treves, na isang doktor na naging kaibigan at tagapangalaga niya. Dahil sa tulong ni Dr. Treves ay nagkaroon si Merrick ng mas maayos na buhay. Bagaman hindi nawala ang kanyang mga pisikal na problema, ay nabigyan siya ng pagkakataon na mamuhay ng may dignidad. Si Merrick ay naging simbolo ng pag-unawa para sa mga taong may kakaibang physical condition. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi siya nawala ng pag-asa. Maraming tao ang humanga sa kanyang tapang at lakas ng loob. At habang nasa London Hospital, siya ay maraming tao ang dumalaw para makita si The Elephant Man. At karamihan sa kanila ay napansin ang kanyang kabaitan at pagiging magaan kausap. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maranasan ang kaunting kasiyahan sa kanyang huling mga taon. Dahil pumanaw si Merrick noong April 11, 1890 sa edad na 27 dahil sa komplikasyon ng kanyang kondisyon. Pinaniniwala ang nahirapan siyang huminga habang natutulog kaya siya namatay. At hanggang ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang kanyang kaso upang mas maunawaan ang kanyang kondisyon. Number 7. Isaac W. Sprague. Si Isaac W. Sprague, na kilala bilang The Living Skeleton, ay isang kilalang sideshow performer noong 19th century. Ipinanganak siya noong 1841 sa East Bridgewater, Massachusetts. Noong bata pa siya ay normal ang kanyang katawan, pero habang lumalaki siya ay bigla siyang pumayat ng husto. Kahit na normal siyang kumain, ay tuloy-tuloy ang pagbaba ng kanyang timbang hanggang sa halos butot balat na lang ang natira sa kanya. Bagamat nagdulot ito ng kalungkutan, ay naging dahilan din ito ng kanyang kasikatan. Sinubukan ni Sprague na magtrabaho bilang apprentice sa isang shoemaker, pero dahil sa kanyang kondisyon ay nahirapan siyang magtagal sa trabaho. Dahil noong 1865 ay napansin siya ng isang showman at inalok na sumali sa isang sideshow. Dito nagsimula ang kanyang career bilang The Living Skeleton. Sa mga palabas ay pinapakita siya sa mga tao dahil sa sobrang payat niyang katawan. Kahit kakaiba ang kanyang hitsura, ay kilala si Sprague bilang mabait at palangiti. Kahit marami ang tumitingin sa kanya na parang isang kakaibang nilalang. Samantala, ang pinakakilalang bahagi ng kanyang career ay nang sumali siya sa Barnum's American Museum ni P.T. Barnum, na isang sikat na showman. Sa museum na ito ay naging pangunahing attraction si Sprague at maraming tao ang pumunta para makita siya. Hindi malinaw kung anong sakit ang mayroon si Sprague, pero iniisip ng iba na baka may problema siya sa kanyang kalamnan o metabolism. Subalit kahit sikat siya ay hindi siya yumaman sa kanyang trabaho. Tinanggap niya ang pagiging sideshow performer bilang bahagi ng kanyang buhay, at sa kabila ng kanyang katanyagan ay marami pa ring paghihirap ang kanyang hinarap. Nag-asawa siya at nagkaroon ng 3 anak, pero nahirapan ang kanyang pamilya dahil sa kanyang kondisyon. Kahit sikat ay sapat lang naman ang kinikita niya para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. At noong 1887, sa edad na 46 ay pumanaw si Sprague dahil sa suffocation na marahil dulot ng sobrang payat ng kanyang katawan. Ang kwento ni Isaac W. Sprague ay patunay ng tapang ng isang tao sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Bagamat kilala siya bilang The Living Skeleton, higit pa siya sa kanyang pisikal na anyo. Number 8. Ella Harper. Si Ella Harper, o kilala bilang The Camel Girl, ay isang kilalang tao noong huling bahagi ng 1800s sa Amerika. Ipinanganak siya noong January 5, 1870 sa Hendersonville, Tennessee. Mayroon siyang isang bihirang kondisyon kung saan ang kanyang mga tuhod ay baluktot pabalik, kung kaya't naglalakad siya gamit ang kanyang mga kamay at tuhod. Dahil dito ay tinawag siyang Camel Girl dahil ang paraan ng kanyang paggalaw ay kahawig ng isang camel. Bukod dito, naging bahagi si Ella ng mga sideshow at carnival noong 1880s at mabilis na nakilala dahil sa kakaibang kondisyon niya. Sa edad na 16 noong 1886 ay naging tampok siya sa mga palabas tulad ng W.H. Harris's Nickel Plate Circus. Kumita siya ng $200 bawat linggo at ito ay itinuturing na bilang isang malaking halaga
noong panahong iyon. Ang kanyang mga palabas ay madalas na itinatampok sa mga poster kung saan siya ay tinawag na The Camel Girl at inilalarawan bilang isang kakaibang nilalang. Pero kahit na sumikat si Ella, ay simple lamang ang kanyang mga pangarap. Noong 1886, sa kasagsagan ng kanyang career, ay nagpasya siyang iwan ang mundo ng sideshow at mamuhay ng normal. Gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at mamuhay ng tahimik. Kahit na makulay ang buhay sa ilalim ng mga ilaw ng sideshow, ay mas pinili ni Ella ang simpleng pamumuhay. Pagkatapos niyang talikuran ang sideshow, ay halos hindi na siya narinig mula sa publiko at kaunti na lamang ang nalaman tungkol sa kanyang buhay pagkatapos nito. Samantala, nagpakasal si Ella kay Robert Savely noong 1905 at nanirahan sila sa isang tahimik na lugar sa Sumner County, Tennessee. Nag-ampon sila ng isang batang babae na pinangalan ng Jewel, ngunit sa kasamaang palad ay namatay si Jewel noong bata pa. Hindi na sila nagkaroon ng ibang anak at namuhay ng simple hanggang sa kanilang pagtanda. Sa kabila ng kanyang kakaibang kondisyon, ay namuhay si Ella ng tahimik at masaya kasama ang kanyang asawa hanggang sa kanyang pagpanaw noong December 19, 1921. Sa edad na 51, siya ay inilibing sa Spring Hill Cemetery sa Nashville, Tennessee. Number 9. William Henry Johnson. Si William Henry Johnson, na mas kilala bilang Zip the Pinhead, ay isang sikat na sideshow performer noong 19th century. Ipinanganak siya noong 1842 sa Liberty Corner, New Jersey, at mayroon siyang kondisyon na tinatawag na microcephaly, na naging dahilan kung bakit maliit ang kanyang ulo at kakaiba ang kanyang anyo. Dahil dito ay naging bahagi siya ng mga sideshow at circus, lalo na sa pamamahala ng kilalang impresaryo na si P.T. Barnum. Nagsimula si Johnson sa pagpe-perform noong siya ay teenager pa lang. Ipinakilala siya ni Barnum bilang What Is It? At pinalabas na siya ay isang halimbawa ng missing link sa pagitan ng tao at unggoy. Ginawa ito upang pukawin ang interes ng mga tao at mas maraming manood. Ipinakilala rin siya bilang isang kakaibang nilalang mula sa Africa at ipinapakita siya sa publiko na gumagawa ng kakaibang kilos at pagsasalita. Sa ganitong paraan ay ginamit ang kanyang kakaibang itsura para kumita ng pera. Pero sa kabila ng ganitong pagpapakilala ay inilarawan si Johnson bilang isang mabait at maunawain na tao. Lumaki siya na inaalagaan ng kanyang pamilya at kahit si Barnum ay tinitiyak na maayos ang kalagayan ni Johnson. Ayon sa ilang kwento, si Johnson ay nakakapagsalita ng normal at nauunawaan ang kanyang papel sa sideshow. Sinasabing siya ay matalino at ginagamit ang kanyang kita upang suportahan ang kanyang pamilya. Kaugnay pa nito, ang karakter ni Zip the Pinhead ay naging sikat sa kultura ng sideshow at si Johnson ay nagpatuloy sa kanyang career ng higit sa 6 na dekada. Subalit hindi laging masaya ang kanyang buhay dahil madalas siyang nakakaranas ng discrimination at pangungutya dahil sa kanyang anyo at sa paraan ng kanyang pagpapakilala sa publiko. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng hirap na dinanas ng mga taong may ibang katangian noong panahong iyon na madalas ginagamit bilang entertainment kaysa bigyan ng respeto. Si William Henry Johnson ay namatay noong 1926 sa edad na 84. Number 10. Stefan Bibrowski. Si Stefan Bibrowski, na mas kilala bilang Lionel the Lion-Faced Man, ay isang kilalang performer noong unang bahagi ng 1900s. Ipinanganak siya noong August 1891 sa Poland. Mayroon siyang isang bihirang kondisyon na tinatawag na hypertrichosis, na nagdulot ng sobrang pagtubo ng buhok sa kanyang buong katawan, lalo na sa mukha. Dahil dito ay mukha siyang leon, kaya tinawag siyang Lionel. Ayon sa kwento, normal si Stefan nang ipinanganak, pero nagsimulang tumubo ang buhok sa kanyang katawan noong siya ay 6 na buwan pa lang. Dahil sa takot at pagkabigla, ay iniwan siya ng kanyang ina at ipinagkatiwala sa isang German showman. Dinala si Stefan sa iba't ibang lugar sa Europe at Amerika upang ipakita ang kanyang kakaibang hitsura. Pero sa kabila ng kanyang anyo, si Stefan ay matalino at may edukasyon, kaya marami ang naaakit na makilala siya.
Samantala noong 1901 ay dumating si Stefan sa Amerika at naging sikat na performer sa Barnum and Bailey Circus. Sumikat siya dahil sa kanyang kakaibang itsura pero mas hinangaan siya ng mga tao dahil sa kanyang talino at good conduct. Sa bawat pagtatanghal ay ikinukwento ni Stefan ang kanyang buhay bilang Lionel the Lion-Faced Man. Kahit kakaiba ang kanyang anyo, ay ipinakita niya na hindi ito hadlang para igalang siya ng mga tao. Noong una, maraming tao ang natatakot o naiilang sa kanya, pero kalaunan ay humahanga na sila sa kanyang tapang at determinasyon. At kahit na sumikat at nagtagumpay sa kanyang trabaho, ay nanatiling mapagkumbaba si Stefan. Subalit noong 1920s ay nag-retire siya at nanirahan sa New York, kung saan kilala siya bilang isang mabait at mapagbigay na tao. Pinatunayan ni Stefan na kahit may kakaibang anyo ay posible pa rin na magkaroon ng masayang buhay at maging inspirasyon sa iba.